Okay, heto na po, no? Pag-usapan natin itong interview ni Corina Sanchez with Senator Marcoleta. Kasi ngayong November 14, magbabalik na po ang Blue Ribbon Committee hearing patungkol po dito sa flood control projects. Okay, na dito natin malalaman sa interview ni Ma'am Corina Sanchez ang mga tanong patungkol sa nasaan na si Goteza, ano na ba ang mangyayari kay Martin Romualdez, ano na ba ang mangyayari dito kay Zaldico, may nagkokontrol ba ni Zaldico, ang administrasyon ba ang sinabihan itong si Zaldico na wag ka munang bumalik dito sa Pilipinas. Kasabwat ba ang ating presidente dito sa flood control anomaly? Yan ang malaking tanong at dito lang yan malalaman natin sa vlog na ito at magre-react tayo patungkol po dito kay Senator Marcoleta. Okay? Pero guys, bago ang lahat ha, don't forget muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? And sa mga first time lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad ang subscription ha. At updated pa kayo, okay? But without further ado, simulan na natin itong interview ni Ma'am Corina Sanchez dito kay Senator Marcoleta. At magre-react tayo dito ha. Okay, play. Good evening, I'm Corina Sanchez Rojas sitting in for Miss Pinky Webb. Tonight we ask the questions, we tackle the issues, and we clarify matters. And we get on point. The Senate Blue Ribbon Committee is set to resume its probe into the flood control scandal next week. Among those expected to be invited, former Marine and Senator Rodante Marcoleta's surprise witness, Orly Gutesa, whose whereabouts and credibility are in question. Will he appear before the committee? And what else can we expect from the investigation? Let's get on point today with Senator Rodante Marcoleta. Hello, sir. Kumusta po? Okay na ma'am, Miss Corina. Natuloy din po tayo. Natuloy din. Pinapangarap ko ito eh. Ganun po ba? Mas pangarap po kayo ng marami kasi mahirap po kayong mahagilap. Hindi naman. Are you by choice scarce from the media? Hindi naman. Hindi naman. Sa dami kasi ng inaatupag din. Oo. So ang resumption po ng Senate Blue Ribbon Committee ay kailan? Meron na po bang petsa? Nakikita ko lang sa social media. Parang November 14. November 14. Yes. Blue Ribbon Committee na po yon. Yes. Okay. Ano po ang reaksyon po ninyo sa pagbabalik ni Senador Ping Lacson bilang head ng Committee on the Blue Ribbon Committee? Kung gusto niyang bumalik, wala namang makakapigil sa kanya. Nagtaka nga ako kung bakit siya nag-resign. Actually, no, marami po ang mga nagsasabi na itong si Ping Lacson masyadong madrama eh. Pwede naman bumitiw pa sa Blue Ribbon Committee tapos babalik lang pala, 'di ba? So anong ibig sabihin? Nakakatawa ka, Ping Lacson, tapos babalik ka lang pala para maging Blue Ribbon Committee, 'di ba? Oo, kung bakit. Tatanungin ko rin po sana kayo, bakit nga ba siya nag-resign? Marami pong haka-haka kung bakit. Mas maganda kasi kung siya sasagot nun eh. Hindi ko naman kaya sagutin yung para sa kanya. Hindi po ninyo alam kung ano yung mga pinag-usapan ng mga kasamahan po ninyo? Kasi sa majority lang dinidesisyonan yun. Hindi makasama ang minority. Ang sabi po ni Senador Lacson noon ay if something like this, kung ang aking mga kasamahan mismo ay nagdududa sa aking judgment o mga desisyon, edi wag na lang. May naramdaman po ba kayong ganon of lack of confidence in his leadership? Nagsimula siguro nung sabihin niyang almost all senators had insertions. So many of his... Doon po medyo nag-react yung mga senators na nasabi yun ni Ping Lacson.
kasi ito yung napapansin ko. Noong dumating itong si Lacson at itong si Tito Soto dyan sa loob ng Senado, noon very teamwork yung mga senador eh. Nung dumating yung dalawa, si Lacson at saka si Soto, wala na. Instead na mag-focus tayo na imbestigahan natin kung sino talaga itong tinatawag nating mastermind sa flood control, hindi na makapag-concentrate ang Senado dahil kanya-kanya ng kanya-kanya ng mga bintang rito, bintang doon. Kaya nga sabi ng mga taong bayan, ano ba itong si Lacson at si Soto? Tuta ba ito ni Romualdez? Parang nililihis natin yung usapan, nililihis natin yung investigasyon na papunta na sana doon. 'Di ba? At yung time na si Marcoleta yung Blue Ribbon Committee chair, Blue Ribbon Committee chair, yes, ay ang direction po ay papunta na talaga sa mastermind. Biglang nagkodita. 'Di ba? Kita nyo yung pattern? Masyadong halata na eh. Ito patuloy. Colleagues in the majority perhaps were unsettled by that statement. I see, but insertions per se is not illegal. At that time, kasi ang insertions connotes a negative impression. Kasi nakita nyo naman related sa mga flood control projects, katakot-takot na insertions na kung gamitin pa yung ibang mga salita dyan, consolidation, amendments, pero iisa naman yung definition nun eh. Basta naglagay ka doon na originally wala sa NEP. Mga insertions yun. Ano po ang inyong Kaya nga tinawag na insert eh. Naki-insert ka lang, di ba? Prone to anomalya yung mga insertions na yan eh. Ito. working principle? Habang tayo po ay pumupunta po dito sa lugar kung saan lahat ay akusasyon bago ito mapatunayan. Nalulungkot ako. Kasi tingnan mo na lang si Orly Gutesa. Sa aking palagay ay isa siyang mabuting tao. Sapagkat nakita ko sa kanya yung paninindigan niya. Orly Gutesa is very credible. He has nothing to gain here. He has everything to lose. Alam nyo na ba na kapag si Senator Marcoleta na ang mag-validate sa iyo na galing na yan mismo sa bibig ni Senator Marcoleta na itong si Orly Gutesa ay credible. Ako, pag si Marcoleta na ang nagsabi ng ganyan, hindi na ako nagdadalawang isip. Talagang maniwala ka na si Gutesa ay credible, no? Na nagtrabaho po ni na Saldico at ni Martin Romualdez. Okay? Siya yung tagadala ng pera. Siya yung taga-bitbit ng pera, tag 46 million yata yun sa isang bag. Bakit naman siya yung pinipilit na gisain at sinasabi na di umano ay fraudulent yung pagkakanotaryo ng kanyang sworn statement? I don't think he has the capacity to falsify. Saan siya kukuha ng stamp? Saan kukuha ng dry seal? Paano niya maihiram yung notarial register para makita niya kung ano yung number na ilalagay sa document, anong page number, anong book number? All these are foreign to an ordinary individual na maaaring hindi niya alam kung ano yung notary public. At wala pa akong nakitang nagpanotaryo sa buong buhay ko na binalikan niya yung kung sino man yung namamahala doon sa notarial office na yon. At siniguro niya, ma'am, sir, pasensya na po, gusto ko lang makasiguro kung kayo nga po ang pumirma nito. Walang ganun eh. Notary public services in this country has become a cottage industry. Lalong-lalo na sa mga areas na may mga city hall, mga municipal hall. Hindi mo makikita yung yung abogado eh. Wala naman nagpapakita eh. And chances are, yung notaryo na yon, hindi nga niya pirma yon because naglalagay lang sila ng associate doon, staff, secretary kaya, para siya ang pumirma
Para sa kanya. para sa abogado. It has become a lucrative business. Nakagawian na nga po talaga yan. I mean, from my own experience. Nakita yes. ko yung abogada passed the bar in 2021. So 4 years pa lang siyang abogado. Pero kung titingnan mo, judging from the number of books, yung notarial registers, nasa book 8 na siya. So talagang ano nila yung pagnonotaryo? Iyan siguro, baka hindi nagtatrial yon, baka wala sa korte, pero ang talagang pangunahing kinabubuhay nila yung pagnonotaryo. Yun po ang inyong hinala. Okay, ano naman po kaya ang magiging motibo ni Ginoong Gutesa? Either way, ipeke o kaya yung magsabi ng totoo? Bakit niya na naising ipeke pa? Nagmamadali siya. Kasi nung makita ko siya, alam mo yung pagpapanotaryo, wala naman sa isip niya rin siguro yun eh. Para sa akin lang yun. It's an added assurance sa akin. Totoo yung nasasabi to. Kumbaga, siguro Yung ibang mga resource person dyan sa loob ng Senado, hindi na nga nagpanotaryo ng kanilang mga affidavit. Pero itong si Senator Marcoleta, no, kasi medyo stricto ito na pagka abogado itong si Marcoleta. Gusto lang siguro makasiguro ni Marcoleta. So kaya sinabi ni Marcoleta, sige, kung gusto mong mag-testify, gusto mong tumulong sa bayan na Pilipinas na magte-testify ka na may kinalaman ka nga, no, dito sa korupsyon, na naghahatid ka ng pera doon sa mga bahay ni na Martin Romualdez, kailangan muna natin na ipanotarize yung affidavit mo. So parang ni-require lang talaga ni Marcoleta ba? Ayun, it's very obvious na itong mga kalaban, no, itong mga sangkot dito sa anomaly na ito ng flood control, dinidiscredit kaagad itong si Orly Gutesa kasi nabanggit na po yung pangalan ni Zaldico at ni Martin Romualdez eh. So dinidiscredit nila kaagad. Di natin alam kung sino ang mga tuta nitong ni Martin Romualdez at ni Zaldico na Orly Gutesa is discredited by the notarized na hindi yan pirma na yung pinapipirmahan niyang ipanotarize. So, doon pa lamang halatang halata na there is something behind, no? So tingnan lang natin kung itong si Ping Lacson ngayong November 14 ay ipapatawag ulit itong si Orly Gutesa. Okay? Kasi itong sina Soto at itong sina Ping Lacson, sa katutaan nila dito kay Martin Romualdez, para ring hindi sila sang-ayon dito kay Gutesa eh. Yan ang totoo. siguro maski ikaw siguro isipin mo rin. Sige nga, kung talagang buo ang loob mo. Kasi mabigat naman yung accusation niya. Talagang he is connecting the dots between Zaldico and Martin Romualdez. And nobody did. Siya lang. So para sa akin lang yun. I want to satisfy myself that this guy is a true person. So sabi ko, may time ka pa naman. Sabi ko pa kay Mike, pakitulungan Pa, sa na-observe ko dito kay Orly Gutesa during the hearing, nung nagpakita itong si Orly Gutesa doon sa Senado, wala akong nakita na inconsistency at binabasa ko yung body language niya, yung the way he speaks, the way he answered the question, kung medyo pinag-isipan pa ba niya o parang gumagawa lang ba siya ng kwento. Ino-observe ko siya word by word. Wala tuloy-tuloy. Tingnan nyo sa mga audience ko dito sa Don Mar TV, i-try ninyong i-review ang video ni Gutesa nung siya ay nandun sa Senado. Hindi mo talaga makikita na sa kanyang muka na nagsisinungaling siya o naggawa-gawa siya ng kwento. I-try nyo. You put yourself into the shoe of Orly Gutesa. Tapos, i-analyze mo kung siya ba ay nagsisinungaling o hindi.
Yun lang, dyan pa lamang malalaman mo kung siya ay nagsasabi ng totoo o hindi. At sa nakikita ko, he was telling the truth. Ah, Kung nyo na lang, nagmamadali ako, babalik ako sa Senate kasi nahabulin ko yung aking 3 o'clock Former session. Senator Mike Defensor. Congressman. Congressman, yes. Yeah. So umalis na ako. Then bago ko umalis pala, sabi ko, okay, kung buo ang loob mo Orly, bukas ang hearing. At sana before 9 o'clock, nakapasok ka na sa Senate. Which he did. I think Senator Ping even monitored the CCTV na-interview siya somewhere. Sabi niya, pinakuha ko yung CCTV and I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8:27 and he was whisked into the office of Senator Marcoleta. Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa lugar na kung saan yung mga maghihiring. Ganong kalawak kanya yung kinalaman ni Senator Marcoleta. Hindi ko malaman kung ba't niya sinabing ganong kalawak. Ano ibig niya sabihin kalawak? Kaya tinatanong ko lang, mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan pa niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin. Can I also do the same to him? pinagdudahan kasi niya eh. Yan ang hindi nagugustuhan ni Marcoleta dito ni Ping Lacson. Para sa akin parang pinapaspy niya itong si Marcoleta na baka may gagawin itong anomalya with Orly Guteza. Gusto niya makikita ang CCTV kung paano nag-uusap si Orly Guteza at si Senator Marcoleta doon sa Senado nung pagpunta ni Orly Guteza. Yan nga pinagtataka ko eh. Alam nyo, itong si Lacson rin, no? Parang praning rin eh. Napapraning rin parang yung presidente nating bangag. Like, I want to see on a daily basis who are the people, who are the personages coming to his office. Baka hindi rin niya na mabutihin. So you took offense. I took offense because Yes. I don't think this is the job of a senator. Much less kung ano yung rapport niya sa kapwa niya senator. So meaning you took it to mean that he may be suspecting that this was all your orchestration. Parang ganun. Parang ganon. Oo. Hindi ba Praning nga eh. Si Lacson na praning nga eh. Akala niya siguro na itong si Marcoleta ay gumagawa ng ebidensya, gumagawa ng witness. Oh. So, sige, let us say na ikaw ay nagiging sigurista ka lang, no? Naging sigurista lang itong si Ping Lacson, pero hindi maganda. 'Di ba? Pinagdudahan mo si Marcoleta ng ganyan. Kung pinagdudahan mo ng ganyan si Marcoleta, bakit mo alam ng taong bayan na malinis itong taong ito eh. Bakit mo ginagawa yan, Ping Lacson? Bakit? Gawain ba yan nyo dati? Nagtatanong lang kami ha. Baka gawain nyo yan dati. Baka sino ang makapag-akala na ganun po kalikot ang utak ninyo o isipan mo, Ping Lacson? Nagtatanong lang kami, bakit malikot yung isip mo sa tungkol sa ganyan? Baka ginawa mo yan dati? Nagtatanong lang kami ha. Kasi napapraning ka eh. siya magkasya na pumunta na lang yung tao? Why would he look into the CCTV? Well, at that time, you were the Blue Ribbon Committee chairman. He was already. He was already. Hindi, out na ako. So, palagay po ninyo Hindi lamang yun eh. May nagsabi pa sa akin na tinignan din nila yung CCTV doon sa Seascape. Isang Chinese resto na nandun yung Golden China. Kasi sinabi ko, before I presented Gutesa, kinuwento ko yung Akala nila na itong si Guteza, gawa-gawa lang na witness. Yun ang akala nila eh. Napahiya sila. antecedents. So sabi ko, tinagpo ko siya para malaman ko talaga, nagmamadali ako. So tinignan nila siguro yung time frame. Parang tumama yata yung time frame dahil hindi naman ako talaga nagtagal. So mukhang hindi nila ipipresent yung Seascape. Because napansin nila, tama na, nagpunta siya tapos bumalik din.
Okay, just to summarize so far, ito pong nangyari sa pagnonotaryo ay teknikalidad at gawain na talaga. That I can confirm because from my own experience, It's a common nangyayari po practice. talaga. Yes, it is a practice. And parang walang basihan ang sinasabi nila na kayo po ang nagpakana ng buo at nag-choreograph ng buong Gutesa episode. Hindi lamang iyon, dapat mag-umpisa doon sa anong motivation. Ikaw na rin ang nagsabi, anong motivation naman ni Gutesa? Nagmamadali, mag-iimbento siya ng stampad ng notarial details ng abogada. Nanghiram siya ng dry seal. Pagkatapos nanghiram siya ng notarial register para makuha niya pati yung stampad ng lugar yung Manila. Gaganunin mo ganyan para... Bakit niya gagawin yun? Pinakamadali para sa kanya, magbayad lang siya kung magkano yung sisingilin sa kanya, kung 200, kung 300, up to 500 pesos. I think that's the better and easier way to do this. Why would Gutesa chose to do this in a different way? What about money? Sasabihin ng ibang tao, baka nakatanggap ng mana from heaven. Sino magbibigay? Mas marami ba akong may bibigay kesa bibigyan ng mga taong binanggit niya doon sa kanyang affidavit? Mali-maleta. Not necessarily Mali-maleta. from you, Senator. Maaaring magaling sa iba. Oh. At, Siguro pinag-iisipan nila baka nanggaling sa ano na lang ang may bibigay ng isang Rodante Marcoleta. Kung kukumpara doon sa mga taong binanggit niya na mali-maleta na halos 3 araw sa isang linggo ang sinasabi niyang delivery. So palagay po ninyo, kayo po ay abogado rin. Ano po ang maaaring gamitin na corroborating circumstances or testimony dito po sa mga sinabi ni Ginoong Gutesa na pag-deliver po niya ng mali-maletang pera doon sa construction site daw? Ang unang makapagpapatunan niyan, tawagin nila yung 2 lalaki na binabanggit niya doon. Ang pangalan ay John Paul Estrada at saka Mark Texay. Sila daw ang nag-aabot, nag-handle pagka i-deliver na yung pera doon sa Valle Verde at bibilangin doon. Pagkatapos sa Valle Verde, dadalhin doon sa may horizon sa BGC. Sa Hyatt yata yun. At from Hyatt, ibababa nila yung dapat na ibabang mga maleta at dadalhin sa bahay ni Martin Romualdez. Yung 2 lalaki, bakit wala mang mag-isip sa kanila na tawagin yung 2? Bakit ang pinipilit ni Gisain si Gutesa? Ang balita ngayon, iniipit na rin yung 2. Nasaan nga po ba itong dalawang Itinago ito? na raw yung 2. Ang balita, itong 2, hindi ko alam kung yung Mark Texay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Saan po? Chile. Chile. Yan ang huling balita. Grabe. Yang 2 tao na yan, no? Binabantayan kasi yun ang magiging star witness rin eh. Grabe guys. Ganyan naka-desperado itong mga mastermind na ito sa korupsyon na ito. Nakakahiya. Grabe. Chile, why? We have no extradition treaty with Chile? Siguro, bukod sa malayo, baka wala tayong extradition treaty. Oo. John Paul Estrada Estrada. and Mark Texay. Ayun. Parang ngayon ko lang naririnig itong mga pangalan ito. Nandun sa I see. Okay. Nandun sa Baka huli lang ako short sa balita. statement. Bakit? Ang unang dapat na ginawa nila, sinecure nila yung 2 na yun. Kung talagang gusto nila, tumagal kami. Halos, nung lumabas si Gutesa, hininto nila. Nag-resign ng chairman, pagkatapos, nag-adjourn kami. Pwede naman kasing mag-hearing, Miss Corina. Kasi ngayon, kahit naka-adjourn kami, nagbi-briefing kami sa ating budget. Dapat tinawag din nila si Congressman Eric Yap. Dahil binanggit niya to, siya yung nagdala ng pera. Doon noong December. Ang daming mga pangalang binanggit, no? Meron ngang mga congressman, ang daming mga congressman na dapat ipatawag, no? Mga 60 plus raw na involved dito sa flood control na ito. Pero dito ka magtataka ni Lacson, ni isa, walang isang ipinatawag. Di tuta, anong tawag mo? Tuta. 2024. Yun daw ang pinakamarami na perang dinala. Sapagkat 46 na maleta, suitcases, na Rimowa.
yung makakapal. Kaya ang bawat isang maleta ay naglalaman ng 48 million. Bakit hindi man lang nila tinawag si Eric Yap? Binanggit. Ang pinipilit nilang bigyan ng butas, yung statement, hindi na wala tamang- namang motivation para mameki pa si Gutesa. Why not just follow that lead? Pagkatapos, naging academic din yung Miss Corina, sapagkat alam mo naman, nung tagpo na siya ay humarap na at sumumpa na rin sa committee. And he allowed himself to be interpellated by the members. Maski si Senator Ping, sinabi niya, wala naman kanyang, hindi naman nabaliwala kanya yung pala. Bakit pa tayo pumupunta dun sa Notary Public? Kinasangkapan nila yung executive judge ng RTC ng Manila para gumawa ng order na yung pirma ay talagang hindi pirma ng abogada. Why would it be a problem to remedy that? Can't he just redo the affidavit and do the notary the Hindi proper ba? way? Hindi Pwede ba? naman po yun, di ba? Mabuti ka pa. Alam mo yung gagawin mo. Hindi, mas lalong alam nila yung gagawin nila. Ako ayaw ko nga i-suggest sa kanila. Okay. Kasi dapat naisip nila yun. Any ordinary human being could have thought of that. Okay. Well, I'm very ordinary and I thought of it. So, I Hindi, guess... special ka naman. Hindi po. Ako po'y nakikiangkas lang po ako sa inyong brain waves. Okay, so the other question would be, nasaan si Gutesa ngayon? Where is he? Come out wherever you are. Sabi nga nila, we'll take a short break. We'll continue our discussion with Senator Rodante Marcoleta. When we return, stay tuned. This is On Point. Forward natin. Wag na po kanya, take care of myself. Pagkatapos na Marcoleta. And our hanging question just minutes ago is, where is Gutesa? Is he in hiding? Is he hostage? Sana Wala alam pong ko. nakakarinig. Sana alam ko kasi nung huli ko siyang makita pagkatapos ng hearing, inayawan niya yung witness protection program. Nagbago ang isip niya. Sabi niya, wag na po. Sabi niya, ganon. I can take care of myself. And then I said, paano yung Senate protective custody na gusto ring ibigay para sa'yo? Wag na po kanya para hindi na po kayo maabala dito sa Senate. Kaya ko naman po, may tropa naman po ako, sabi niya. Yun ang salita niya. So he has refused witness protection, but he Yes. stands by everything in that affidavit. Yun ang alam ko, sapagkat Papanindigan pa rin niya. yun ang sinabi niya bago siya umalis. Okay, so hindi po ninyo alam, pinaghahanap ba siya ng tao? I mean, in law, pwede po ba siyang hanapin at pilitin na umappear sa Senado? Hindi, ang aking kasing pinagdududahan dyan, bakit kasi kung ano-ano nga yung ipinatong ng mga akusasyon sa kanya na nameki siya ng baka ako yung kahit papano naiinis yung tao. Ako na nga kanya ang gumagawa ng mabuti. Ako na nga nagpresenta para makatulong sa ating pamahalaan, hanapin ang mastermind kung sino yung totoo. Ako pa pala ang gigisain nito. Para bang nagturo lang ako kung sino yung nagnanakaw ng kalabaw sa barangay. Imbes na puntahan yung aking itinuturo na alam ko namang yun ang magnanakaw, ako ngayon ang binalikan. So, maaaring nadidiscourage. Grabe, no? Grabe talagang analysis nitong si Marcoleta. Si Gutesa, nagmamagandang loob sa ating pamahalaan. Na po siya po ay kusang loob na tutulong. Na may may alam po ako dito sa anomalya na ito. Harap-harapan po na makapag-witness po ako na nagbibit-bit kami ng pera, milyon-milyon, bags of millions of pesos, pero milyon-milyon pero kung i-gather mo yun, aabot yan ng mga bilyon eh. Kasi nga sa isang bag, sabi nila 46 billion ba yun, sabi nila, no? I cannot be accurate siguro, pero ganun, no? How many bags are hinahakot nila? Siya na nga yung nagmamagandang loob. Siya pa ngayon yung biniblame ngayon itong si Orly Gutesa. Instead na imbestigahan natin yung mga pinagsasabi ni Gutesa, bakit siya ngayon ang ginigipit? 'Di ba? So very obvious.
may nagko-control, no? Kung si Marcoleta pa lang ang Blue Ribbon Committee Chair, wala na. Matagal nang tapos ito. Pero nung pumalit itong si Lacson, dahil iba na yung Senate President, biglang nag-360 yung ihip ng hangin. Ang tanong, meron bang nagko-control? At kung meron mang nagko-control, sino itong nagko-control? Pagkatapos, meron pang nagsasabi na pinipressure siya na palitan ang kanyang testimony, mag-recant siya, alalahanin mo ikaw yung pamilya mo. So, ganun. Baka nga, hindi naman imposible na maaaring people are working on him para lamang mag-iba siya ng statement. Bago lumabas o kaya ay wag na lang magpakita. Pero siya po ay isa sa mga iimbitahan daw sa resumption ng Blue Ribbon Committee hearings. Ano po sa palagay ninyo? Magpapakita ba siya o hindi? Palagi ko kung nandito naman yun. Kasi naniniwala ako sa kanya na sabi niya, para po sa bayan kaya ako ginagawa ito. Do you have any idea kung sino po itong sinasabi ni Senador Ping na isang surprise and very important witness na darating po? Sana tanungin mo na lang si Senator Ping. Walang may alam. Kasi nung ako ang magpakita sa kanya ng, sabi niya, dapat lang kanya mayroong courtesy. Parang ako pang nawalan ng courtesy nung i-presenta ko si Orly Gutesa. Samantalang sinabi ko naman na circumstansya, kahapon ko lang ako nakita itong taong ito, hindi rin ako naniniwala na baka hindi rin buo ang loob niya. Kaya hindi ko naman nasabi sa inyo. Maski ako ay umaasa rin na talagang babalik siya rito, kagaya ng ipinangako niya. So hindi ko sinabi. Ngayong nakita kong bumalik, at saka ako ngayon siya ini-introduce sa inyo. Right. So sinabi niya sa akin, wala raw akong courtesy. Samantala ngayon. Sinasabi niya sa buong mundo na meron siyang surprise. So kung talagang may courtesy siya, di sabihin niya na kung sino. Para hindi naman siguro nag-iisip yung mga kagaya namin. Sapagkat membro rin naman kami ng Blue Ribbon Committee. Right. Di ba? So dahil dahil po sa baka mahirap po kayong mahagilap ulit. So iisa-isahin ko na po yung iba't ibang mga tanong sa nalalabi nating oras. Pagkakaya ko sagutin, sasagutin ko. Opo. I actually offered Senator Marcoleta that we have a preliminary discussion about questions and you said it's not necessary. So here we go. Itong November 30 po, ito po ba'y matutuloy? May mga naririnig-rinig kami na, uy, baka hindi daw matuloy. Parang atras muna. Wala akong alam sa November 30. Wala po kayo. Hindi po kayo, you don't participate in I think yun po ang usap-usapan na magrarally po ang Iglesia ni Cristo. Kasi po, tinatanong yan ni Corina Sanchez kasi Iglesia ni Cristo member itong si Senator Marcoleta. Yun ba? Tingnan natin. in the November 30, wala akong... for November 30, I see. Okay. Ito pong mga diskaya, do you still believe that they should be state witness? Bakit po sila umatras? Hindi sila umatras eh. Ayaw ba? silang tanggapin, di ba? Oh. Kasi tingnan mo, Corina, nilatag ko naman yun eh. Itong ganito ka kung kalaking pandarambong sa kaban ng bayan, hindi ganun kadaling ma-identify mo, matukoy mo ang mga masterminds. Ang makikita mo dyan, pag wala kang nakuha ka ako sa magitan ng witness protection, kasi kaya lang naman ipoplot mo yung witness protection para magsabi siya talaga eh. Lalong-lalo na sila, may kinalaman sila sa pagkakagawa nitong mga maanumalyang flood control na ito. So gagamitin natin yung batas para sa kanila, which is the Witness Protection Program. Ngayon, under Section 10, sapagkat sila'y kasama nga rito, they could qualify as state witness sapagkat yung mga requirements, maaaring tumama sila. Ngayon, kung halimbawa naman, hindi sila mag-qualify, wala tayong magagawa. But the process, kailangang masunod. So, nagsabi naman sila na, sige po kanya, gusto namin magpailalim sa Witness Protection Program because I floated that idea. Nahihirapan kasi ako na makakuha ng talagang magsasabi ng totoo. Okay. So, sumulat ako ngayon sa Senate President at the time is Jesus Cordero. Ang problema, Corina,
hindi pa natatapos ang araw na yon, nung huling hearing na ako ang chairman, na-depose na pala si Chis. So the letter, hindi na siya yung Senate President, the letter should go to the new Senate President. So ayaw niya na, because in the next morning, sinasabi ni then Secretary Boying Remulla, hindi basta kanya mapoprocess yung mga yun because kailangan nilang magbayad muna nung kanilang, ibalik muna nila yung nakulimbat nila. So, pinagbasihan yun ni Senate President Tito Soto. Sabi ko sa kanila, wala namang requirements na ganyan. Under the law, ito yung mga requirements, wag mong dadagdagan sapagkat walang restitution. Ipo-process mo lang mag-a-apply pa lang Restitution, to my mind, should come at the end. Where yung civil liability lilitaw. Kahit na criminally, hindi sila mapoprosecute because of the benefit afforded by the program, but the civil liability attaches to them. That's the law. That is the law. Oh, yun, doon magre-restitute Kailangan ka na yun. mapatunayan muna Yes, ang guilt beyond reasonable doubt, I guess, before they return any amount of money. At saka, yung orderin ng korte, kasi hindi libre yung civil liability. Yung witness protection, hindi ka na mapoprosecute kasi maring plunder ito, or malversation, or syndicated estafa. Criminal ito Yes. So, ang pinaka-ganansya lang nila, hindi na sila mapaprosecute doon. However, hindi sila makakawala doon sa civil liability na halimbawa talaga napatunayan na mali naman ang pagkakagawa ng mga projects o kaya ghost projects, ibabalik mo yung katapat na yun. Sir, naniniwala po kayo sa mga declaration ng SALN ng mga kasamahan po ninyo? I'm sure tiningnan ninyo yung mga deklarasyon nila. Yung net worth nila. Nakita ko lang. Hindi ba kayo natawa? Or tumaas ang kilay? Yun ang kanilang pinanumpaan kasi ano yun, di ba? Kasi po, hindi po ba punishable under law yung magsinungaling sa SALN? Kasi correctable naman yun, gusto nilang correctin. Under Public Act 6713, the law allows you to rectify kung merong mali. Hindi ka naman ma-charge. Kailangan lang i-correct mo. But they have to be proven wrong. I-point po sa kanya, mali ka rito. Oo nga pala, nakalimutan ko ito, meron nga palang ganito. Kukurekin niya. Pero hindi ba misdeclaration na po yun? Hindi nga, inaalaw kasi ng batas Ano po yung strike 1, strike 2? And strike 2, kailangan daw parang perpetual ban from seeking public office? Sino yung na-strike to? Yung kung sino man ang mai-strike 2 na nagsinungaling ulit. De-amend nila, hindi ba? Wala pa naman ako nabalita ang may nag-amend na, hindi Sa ba? bagay. Ngayon lang po yata kasi nagkakadudahan tungkol sa deklarasyon ng Hindi SALN. kasi yung mabuti na sabi mo yan, yung meron bang na-charge sa mga senators ng malversation ngayon? Kasi Or misrepresentation, yes. ang alam ko kasi marirequire ka lang ng batas na mag-submit ka, mag-disclose ka kapag ka ikaw ay na-charge ng gano'n. Because everybody is protected by law. Yung ating, di ba meron tayong Anti-Privacy Act. Yung ating Privacy Act, malinaw doon na hindi naman basta magagamit ng mga journalistic or editorial research. Nandun I think the guiding provisions here are doon sa Privacy Act, Section 4D, Section 5, and Section 12. Nakalagay doon. Okay. Sa palagay po ninyo, dapat lang na kahit you are co-equals, the upper house and the lower house, dapat humarap si former Speaker Martin Romualdez sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Yun lamang nabanggit nga siya ni Gutese. At sa kanya pala eventually napupunta yung mga napakaraming suitcases ng pera. Di ba, siguro kahit hindi ako ipatawag, ako magpipresenta, pupunta ako I want to confront, for example, anybody, Gutesa, for example. I want to confront my accuser. Di ba? That's true. So, bakit naman na kinakailangan pa siya? Sinasabi kasi palagi ni Senator Ping, nung una, ayaw niya kasi we will be violating interparliamentary courtesy. Sabi ko, you will not violate that if you will invite them. Okay. Invitasyon lang. I invited Toby Chanco and he presented himself there. I have about 10 questions more, but that's all the time we have. Marami pong salamat. Time flies when you're having fun. So, ayan po ha. Maganda po ang naging diskusyon ni Marcoleta at ni
Ma'am Corina, no? Pero bitin, no? Bitin. Pero magandang point doon is that nasagot po ni Senator Marcoleta ang mga intriguing questions, especially dito kay ah, Orly Guteza, no? Kasi alam niyo sa totoo lang, sa Pilipinas ngayon, siya na lang po yung hinihintay na magpakita ulit itong si Guteza at maitanong ulit, no, sa ni Ping Lacson. Kasi marami pang mga tanong nabibitin kasi ako doon sa appearance ni Guteza. Personally, gusto kong malaman na tanungin sana ng mga senators itong si Guteza kung yung paghatid ng pera sa bahay ni Martin Romualdez, kailan yun nangyari? What year? At kung matatandaan niya, anong buwan yun? December ba? November ba? No? Para kung sa ganun, kung makapagbigay siya ng exact date o kahit man lang buwan, mako-connect natin, no? Na ito yung time na natapos na yung pirmahan sa sa GAA, ganito ba ang release ng pera sa DPWH, masusubaybayan natin kung nagsasabi siya ng totoo. But anyway, let's wait for November 14, no? At mag-a-appear ba itong si Orly Guteza? Yan ang dapat nating abangan, no? So, ayan, kung meron man kayong mga argumento, suggestions, o analysis, mag-comment kayo sa comment section para usap-usap tayo sa mga sinasabi mo. Kasi may mga nakukuha rin akong mga analysis, ideas sa mga audience ko Mga matatalino yung mga audience ko Okay? And at the same time guys, no, paki-like na rin at paki-share itong video na ito para marami po ang makaalam na ganito na po ang status ng flood control anomaly. Okay? And after like and share, mag-subscribe at follow, no? Dito sa Donmar TV. I-click niyo lang yung red button na subscribe. Libre 'yun walang bayad 'yan sa YouTube, no? Importanteng makasubscribe yung mga baguhan pa lang dito kasi magiging updated ka kapag makasubscribe ka sa akin. Okay? So, libre lang 'yan. Okay? So, see you in my next video, guys. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye. Shoutout nga pala kay Bulok Noy, yung aking cap, no? Very nice yung aking cap. Ayan, original yan